So nasa 100 euro siya per one way. Ganun siya kamahal guys. Kaya hindi tayo prepared sa expenses dito sa Switzerland. Actually, wala pang masyadong yelo ngayon, pero sa bandang baba doon, meron doong artificial snow para sa mga nag-ice skating. Hi, hello everyone. For today's video guys, andito tayo ngayon sa Geneva. Pupunta tayo ngayon ng Lyseine. So yung Lyseine kasi is isa sa mga pinakamagandang lugar dito sa Switzerland. Supposedly ang original plan natin is pumunta tayo sa Zurich or sa Bern and sa Grindelwald. Pero hindi natin mapupuntahan kasi medyo na short tayo sa budget sa pamasahe. At saka masyadong mahal kasi ang trend dito sa Switzerland guys. Mahal ang trend dito sa Switzerland. Imagine mo from Geneva to Bern, aabot ka ng 5,000 pesos one way. Ganun siya kamahal. Then from Bern to Zurich, aabot din siya ng 5,000 pesos. Then from Zurich to Milan, aabot din siya ng 5,000 pesos. So nasa 100 euro siya per one way. Ganun siya kamahal guys. Kaya hindi tayo prepared sa expenses dito sa Switzerland. Bibisitahin na natin yung isa sa pinakamalapit na matatanaw natin yung Alps, yung lake, at saka yung magandang scenery ng Switzerland. Hanggang doon na lang muna tayo. Then siguro next visit natin, paghahandaan natin itong Switzerland. Napakaganda ng lugar na to. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go. Kung tutusin mga V, napakadaling bumiyahe dito sa Switzerland. Maliban doon, napakaganda talaga ng mga tanawin. Kaya may enjoy mong bumiyahe. Kaso, naloka talaga ako sa presyo ng pamasahe mga V. Hindi ko talaga lubos maisip na 3,000 to 5,000 ang bawat sakay mo ng tren. Passengers traveling to Lausanne, Les Diablerets and Chambéry, please change to the connecting service. Wala pa tayo sa Lyseine. Dito pa tayo nag-stop po. Meron tayong connecting train papunta sa Lyseine area. Pero guys, dito pa lang sa area na to, nakikita nyo na yung Alps na napakataas at may yellow, may snow. Ayan sa likod ko. Hindi ko alam kung may nakikita nyo na. Medyo mahangin ngayon So mga 27 minutes travel pa bago natin makita or mapuntahan yung Lyseine area dito sa Switzerland. Yun lang ang afford nating puntahan. Okay guys, let's go na ulit. Nakikita nyo ba yung gamit ko na dala? Imagine nyo naglalakad kayo, mamasyal kayo, may ganda kayong luggage tsaka backpack. Sige na, later na ulit, bye. Isa talaga sa mga kadahilanan kung bakit sobrang mahal dito sa Switzerland mga V, dahil mataas ang salary wage dito. Alam nyo ba na kayang kumita dito ng ordinaryong empleyado ng 400 euros kada araw o katumbas lang naman siya ng mahigit kumulang 25,000 pesos. Parang natutokso ako magtrabaho dito mga V. Hindi lang dahil mataas ang wages dito B, isa pa sa mga kadahilanan kung bakit masyadong mahal dito sa Switzerland dahil mataas ang uri ng pamumuhay nila dito. Maliban doon, isa sa pinakamalakas ang currency nila. 1 Swiss franc ay nasa 63 pesos.
Okay guys, ngayon sa wakas nakarating na tayo dito sa Leysin Village dito sa Switzerland. Actually, itong Leysin Village na to, ito yung pinakamalapit na ski resort magmula doon sa Geneva, Switzerland. So kung kayo gusto nyong bumiyahe ng malapit lang at gusto nyong mag-ski, pwede nyong mapuntahan to. Ito yung first ski resort na pwede nyong mapuntahan. Ayan. Imagine sa dami ng Alps at saka ng mountains dito na pwede nyong pag-skihan guys. Isa lamang to sa pinakamagagandang ski resort dito sa Switzerland. Ito yung view natin. Wala pang masyadong yelo ngayon, pero sa bandang baba doon, meron doong artificial snow para sa mga nag-ice skating. Okay, then sa bandang kalayuan doon, parang ito yung pinaka eastern part ng Leysin. Okay, so explore natin yung place. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. And excited na ako guys kasi ang ganda ng view. Tara, ikot tayo. Sa sobrang mahal ng gasusin dito, isang araw lang talaga ako nakalabas kaya dala ko ng maleta ko packet ng bundok mga be. Dahil matapos akong igala ng kasama ko dito, didiretso na ako bumiyahe papuntang Milan. Mamumulubi ako dito kapag nagtagal pa talaga ako dito mga V. Pardon. Hey, nakakakuha tayo ng artificial snow. Ito sa part na to, supposedly dapat may snow dito. Kaya lang dahil mainit ngayon dito, artificial snow muna itong ginagawa nila. So pinapakawalan nila yung yelo. Paano? Tubig na ginagawang yelo. Tubig na ginagawang yelo dito tapos tinatapon dito sa kalsada. Okay, so ito yung ski resort ng Leysin. Ito yung pinakamalapit na ski resort dito sa Switzerland. Geneva. Magmula doon sa Geneva. Okay. So, tingin ko kailangan natin ma-experience yung pag-i-ski. Tara, samahan niyo ako. Let's go! A few moments later. Nakikita nyo ba itong pagkain na to guys? Itong simpleng pagkain na to ay nakakahalaga na kaagad ng 50 euro. Plano pa talaga sana namin ng kasama ko na mag-ski. Kaya lang, naubos na yung budget namin sa pagkain. Kaya ito, nag-video na lang ako dito para masulit ko yung moment ko dito sa Switzerland bago ako bumaba papuntang Milan. Grabe talaga. Nakakashock talaga dito sa Switzerland mga bi. Doon natapos ang ating adventure dito sa Switzerland. So ngayon naman babiyahe tayo papuntang Milan. Kita-kits tayo doon guys. Ito na tayo sa train station papuntang Milan. So medyo nabitin tayo ng konti. Supposedly marami tayong bibisitahing lugar pero hindi ko ina-expect talaga. Akala ko joke lang yung mga nasa-search kong price ng ticket sa tren papunta sa ibang lugar, pero my god, super mahal talaga siya. Hindi carry ng budget natin. Kaya instead na mag-stay tayo dito ng hanggang bukas, mas pinabuti nating mag-exit na dito. Wala na tayong pambayad ng hotel. Kita-kits sa Milan.
Ito lang ang masasabi ko sa inyo guys kung talagang gusto nyo pumunta ng Switzerland. Kailangan nyo talagang pagandaan yung biyahe nyo dito para masulit nyo yung oras na i-google nyo sa bansang to. Masyado mang mahal pero sulit lahat ng babayaran nyo dito.